po sa ating lahat. Sapagkat binigyan tayo ng panahon para po muli ay i-reaction natin yung mensahe ng tatlong anghel. Gusto kasi ng Panginoon na ito ay manatiling sariwa sa ating pong mag-iisip. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ating pag-aaralan yung bakit ba ibinigay ng Panginoon ang mensahe na ito para sa bawat isa po sa atin bilang Seventh-day Adventist. So, bago po tayo magpatuloy, akin po kayong nanyayakan sa isang maiksing pangalan. Ang maraming Diyos na nariyan po sa kaitasan ng mga langit sa Abraham, sa Jacob, sa oras na ito, kay Pilipinas. Salamat sa iyo pong walang hanggang kapagan, pag-ibig sa bawat po sa amin. At sa oras na ito, O Diyos, dalangin namin sa iyo na nawa. Sa amin pong gagawin pag-aaral ay tulungan po ang bawat isa po sa amin na amin pong maunawaan ang amin pong pag-aaralan sa mga sandali ito. Ganun din po ang iyong abang lingkod, ikobli po sa likod na ay po Panginoon sa Kristo, na siya po ang mahayag at tulungan po na ang mamutawi sa aking mga labi ay ang iyo lamang pong nais. Sa gayon ay amin pong lubusang maintindihan at maitanim sa iyong puso at isipan ang mga mensahe na iyong pong atin. Patawad mo sa po kami sa Panginoon at nagkasala ang lahat ng ito sinasamo at nadarangin alang-alang po sa tumutong anak ay Panginoon sa Jesus. So ngayon po ay sama-sama natin pag-aralan ang title nito is Why We Need to Know and Understand, Revelation 14. Bakit ba natin kailangang malaman at maintindihan yung Revelation 14? Ano ang kahalagahan nito sa bawat isa po sa atin bilang Seventh-day Adventist? So, ito yung mensahe ng tatlong anghel at tinatawag itong God's last warning message. So sabi po sa Matthew 24:14, And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So ano pong sabi ng Panginoon? Ang mensahe na ito ay kinakailangang ipangaral sa buong sanlibutan sa pagkapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. So bakit nakakonect itong Matthew 24:14 dito po sa mensahe ng tatlong anghel? Alam natin na yung Matthew 24 ay nilalaman niyan yung mga signs of the times at palatandaan ng ikalawang pagparito ng Jesucristo at ng katapusan ng sanlibutan. So bakit nakakolekta itong talatang ito sa mensahe ng tatlong anghel? So atin pong titingnan ngayon kung ano ang paralelisip o yung pagkakapareho nilang dalawa. So tandaan niyo po ay yung nakalagay. So sabi sa Revelation 14 verse 6, dito po yung pasimula na pagkakita ni John ng tatlong anghel. So sabi diyan, And I saw another angel flying the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So ano pong sabi diyan? Nakakita si John ang anghel na lumilipad sa gitna ng langitan na may dalang yung kaliblo po nakalagay. Mabuting balita na walang hanggan. Saan yan ipapangaral po? Sa buong sanlibutan. Sa lahat ng nananahan sa lupa. Sa bawat bansa, wika at bayan. So kahit na anong klaseng tao ka pa, kinakailangan mong marinig ang mensahe na ito. So kaya po, nakalink yung Matthew 24:14 dito sa mensahe ng tatlong anghel. Kasi sabi sa Matthew 24:14, ito yung mensahe ng kaharian ng Diyos. At kinakailangan itong maging saksi sa buong sanlibutan. At pagka naipangaral na yung mensahe na ito, darating ang wakas. Now, sa pag-aaral po natin ngayong hapon, mas lubos po natin makikita
kung bakit sinabi ng Panginoon na kapag pangaral ang mensahe na ito, end of the world na. So kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa po sa atin na mataman tayong makinig. At alam ko na hindi pa ito ang lahat, pero sa abot ng aking makakaya, ginawa ko po mas maiksi para mas maintindihan naman natin. Pero kung meron po kayong ibang mga karagdagan ay okay po na magdagdag ang bawat isa po sa atin. Sa ating pagkapatuloy, sabi po sa Matthew 24:45, sabi niya dyan, "Who then is the faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season." So, dito po ay hinahanap ng Panginoon yung aliping tapat at matalino na kung saan pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang buong sambahayan na magbigay ng tinapay sa kapanahonan. So, alam natin na sa Matthew 4:4, yung binabanggit na pagkain o tinapay is yung Word of God. So, hindi lamang tayo nabubuhay sa literal na tinapay para kainin natin ang physical nating katawan, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. And dito po makikita natin na merong pangkasalukuyang katotohanan o mensahe na napapanahon. Kung ating babalik tanawan, hindi ko na lang po nilagay dito, sobrang haba. Kung ating babalik tanawan, sa bawat henerasyon may mensahe. Sa panahon ni Noe, may mensahe. Anong mensahe sa panahon ni Noe? Gagawa siya ng arka, papasok sa daong sapagkat gugunawin ng Panginoon ng buong sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Dahil ang kasalanan ng sanlibutan, anong tao sa buong sanlibutan ay umabot na sa langit. Sa panahon ni Lot, may mensahe. Anong mensahe po? Labas doon sa dalawang malaking syudad, Sodom at Gomorrah, sapagkat papaulan na ng Panginoon ng apoy dahil ang kanilang kasalanan ay umabot na sa langit. Pero laging may warning. Tandaan po natin, laging may warning. Subalit ang warning, tandaan din natin na kapag ang Diyos ay nagbigay ng warning, hindi siya pangkaraniwan, na katulad ng madalas nating naririnig. Pansinin natin sa panahon ni Noe, nakakakilala ba ang tao ng ulan? Di ba hindi pa? Tapos si Noe, inutusan ng Panginoon, gumawa ng malaking tao o barko doon sa tuktok ng bundok. Kaya anong ginawa ng mga tao kay Noe? Sinabihan siya na isiraan ng bait. Si Lot, anong nangyari kay Lot? Pinagtawanan siya ng kanyang mga manugang, nagsipag-asawa sa kanyang mga anak. Bakit? Akala nila, nagbibiro si Lot. Bakit? Umulan na ba ng apoy sa panahon nila? Para masabi na tama sinasabi ni Lot. Pero tandaan po natin na kahit kakaiba yung mensahe na naririnig natin, pag ito yung warning ng Panginoon, pakinggan natin kasi mangyayari. Ano sinabi ng Panginoon kay Lot nung sila po ay tumakas? Huwag kayong lilingon. Pero anong ginawa ng asawa ni Lot? Tumingon. Ano nangyari sa asawa ni Lot? Naging haling asin. Kahit i-research natin ngayon yan, makikita na natin yan sa internet na nangyari talaga ang mga bagay na yan. At hanggang ngayon, sinabi ng Panginoon na hindi tutubuan ng kahit na walang mabubuhay sa dalawang malaking syudad na yon dahil pinagmamalaki nila yung kagandahan ng dalawang malaking syudad na yon. Simula nung sunugin ng Panginoon hanggang ngayon po, wala nang nabubuhay. At napanood ko yung isang video clip ni Ron Wyatt na nakakuha pa siya ng asopre yata yun. Tapos sinindihan nila, maapoy talaga. Blue ko yung apoy niya. Makikita natin na kahit kakaiba yung warning na binibigay ng Panginoon, ito po talaga ay mangyayari. At kailangan natin makinig. Sa panahon ni Noe, nakita natin na natupad. Buti pa yung hayop nakinig. Na nakakalungkot, yung mga tao na matalino, sila biniyaan ng Diyos ng mas mataas na pag-iisip kaysa sa mga hayop ay hindi nakinig. Kaya hinahanap ng Panginoon ngayon yung matalino at yung tapat. Hindi lang po matalino tapat at matalinong alipin na kung saan magbibigay ng pagkain sa panahon. Sino kaya ang mga tao na ito? At yan po ay ating aalamin sa ating pong pag-aaral ngayon. Ito po ay, kumbaga parang introduction pa lang para makita natin kung gaano kahalaga yung mensahe ng Tatlo Anghel at bakit po ito ibinigay ng Diyos sa atin. At gaano tayo kapalad, bilang mga tao na kung saan
binigyan ng Panginoon ng pagkaunawa sa mensahe nito. O binigyan ng Panginoon ng ganitong klaseng mensahe. So sabi po diyan, God has given the message of Revelation 14. Their place in the line of prophecy and their work is not to cease till the close of this earth's history. So, dito po pinapakita sa atin ng Panginoon na nagbigay ang Panginoon ng mensahe, yung mensahe ng Revelation 14. At ito po ay nakatuon sa propesiya na kung saan magpapahayag sa atin ng kaganapan ng mga magaganap hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng sanlibutan. So, ang mensahe na ito hindi titigil hanggat hindi pa nagtatapos ang kasaysayan ng sanlibutan. So, maaaring tumigil tayo, oo. Pero gagamit ang Panginoon ng iba, papalitan tayo. Gusto po ba natin yun? Gusto ba natin na nasa atin na yung pribilehiyo? Pero mawawala pa sa atin. Gaya ng naalala ko po yung sabi ni Sister Lizelle dito kanina, make your calling and election sure. Bakit? Sabi ng Panginoon, many are called but few are chosen. So yung mensahe na ito ay hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng sanlibutan. So sabi po dyan, the last message of warning and mercy is to go to every nation and kindred and tongue. Wala pong sisinuhin ito. Kaya, minsan, nakakatakot talaga siya, sa totoo lang. Medyo nakakakaba. Especially pag nandun ka na sa third angels, i-discuss mo yung beast, i-discuss mo yung image, i-discuss mo yung mark. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Dapat po itong ipangaral sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao na nananahan sa lupa. Kaya, alam niyo po sa totoo lang, yung experience ko na nandun ka sa gitna ng compound ng mga kapatid nating Muslim. Tapos dala-dala mo itong mensahe na ito at i-discuss mo sa kanila. Pero napakabuti ng Diyos kasi kahit isa sa kanila walang nagsabi sa akin na mali yan, Brad. Kahit Bible pa natin yung binabasa, kahit hindi pa sa sarili nilang Biblia. Kasi kung isa-isahin natin ito, hindi naman ito nagtutukoy ng kahit na anong sekta o ng kahit na anong relihiyon. At hindi siya nag-exalt ng kahit na anong relihiyon. At hindi siya nananagasa ng kahit na anong relihiyon. So, ang gawain lang nito is bigyan tayo ng impormasyon sa mga mangyayari sa hinaharap. Kaya sabi ko dyan, to take out, bakit kinakailangan po itong ipahayag sa buong sanlibutan? To take out of them a people for His name. Para ano po? Para makuha ng Panginoon yung kanyang bayan sa gitna ng sanlibutang liko. Sabi diyan, and the earth shall be lightened with His glory. At pag naipangaral na po ito, yung buong lupa ay maliliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Ito po yung purpose. Kaya nga, di ba, every time na tayo po mag-share ng gospel, salita ng Panginoon, lagi natin sinasabi na hindi tayo nag-introduce na religion. Ang ginagawa natin is to inform them para bigyan sila ng kaalaman. Kaya sabi ko, ito yung parati kong naalaan na every time na may nagtatanong sa akin. Ang Diyos mahabagin. Di ba? So, ang kaalaman, hindi niya ibinigay sa isang tao lang. Ginalat niya. Pero kung may hawak ka na mapa, at yung hawak mong mapa, kalahati, at nasa akin yung kalahati, gusto mong makarating sa lugar na pupuntahan mo, at yung katapusan ng pupuntahan mong lugar, ay nasa akin yung kalahati ng mapa. Hindi mo ba gugustuhin na ibahagi ko sa iyo yung mapa na may hawak ko para makarating ka ng maayos doon sa pupuntahan mo? Mananatili ka ba na hawak mo yung mapang kalahati, tapos sasabihin mo na makakarating ka doon sa pupuntahan mo? Di ba hindi?
Kaya ibinigay ng Panginoon yung mensahe na ito. Ang mensahe na itong buo para makarating tayo sa langit. Kasi sa malalim pa na pag-aaral natin, kung talagang pag-aaral natin ito, kasali dito kung paano natin i-representa yung Diyos na pinigilingkuran natin. Pero sa ngayon, hindi po natin yan madi-discuss. Dahil sa commandment na binigay ng Panginoon, doon nakalagay kung anong karakter meron yung Diyos na pinigilingkuran natin. Pero dito pa lang makikita na natin, di ba? Sabi niya pa dyan, yung mensahe nito, ang tawag niya dyan, last message of mercy. Ibig sabihin, yung Diyos na pinigilingkuran natin, ang karakteristik niya ay mahabagin siya sa lahat. Kasi meron siyang iniwan na mensahe ng kaawaan. So pagkapatuloy po, sabi dyan, the last message of warning and mercy is to lighten to the whole earth with His glory. It is to reach all classes of men, rich and poor, high and low. So, ang bilin sa atin ng Panginoon is, go out into the highways and hedges, prices, and compel them to come in that my house may be filled. So dito po pinapakita sa atin ng Panginoon na kinakailangan talaga ito maipahayag sa buong sanlibutan. Para yung tiging na ginagawa ng Panginoon, yung kasalan ay mapuno. So tayo po ay inaatasan ng Panginoon na humayo sa lahat ng klase ng tao. Mayaman, mahirap, matataas ang kalagayan sa buhay, kailangan natin pong ipabahagi o ipaabot ang mensahe na ito. So, kailangan itong maipahayag sa buong sanlibutan. Kaya nga mapapansin natin, di ba, na ang message ng tatlong anghel is laging may kaakibat na loud voice. So, yung pagbibigay ng pabalita na with a loud voice is gusto ng Panginoon na tayo pong lahat ay magising, mapukaw yung atensyon natin. So, maganda pong pag-aralan kung bakit binigay ng Panginoon with a loud voice yung mensahe na ito. We are living in a time when the last message of mercy the last invitation is sounding to the children of men. The command, go out into the highways and hedges, is reaching its final fulfillment. Ano po sabi ng Panginoon? Yung command na kung saan ipangaral nito sa lahat, sa mga lansangan, humayo, na kung saan babahagi ang mensahe na ito, ay malapit na, ano po sabi? Magtapos, maganap yung kanyang sukdulang gawain. Ngayon ang tanong is, ano po ang ginagawa natin? Kung sinabi ng Panginoon yan na malapit na, buhay pa ang propeta, kumusta tayo? Na hindi natin masyadong binibigyan ng atensyon ang bagay na ito na ibahagi sa mga tao na hindi pa nakakarinig. Baka, yun nga sinasabi ng Panginoon na, anong sabi doon? The summer is past. Sino pa nakakasaulo? Ano tayo? The harvest is past, the summer is ended, and we are not. Yan po yung mahirap. Akala natin, gaya nga na sinabi ni Brother Jomar kanina, napakadami nating alam. Akala natin, ligtas na tayo, easy lang tayo, o pupo lang tayo dito sa church. SDA, sitting down always, ay lagpas na pala. Iba na pala yung nagtrabaho ng dapat natin gawin. Kaya sabi ng Panginoon dyan, malapit na yung kanyang sukdulang pagtatapos. So every soul, Christ's invitation will be given. The messengers are saying, come for all things are now ready. Halika kayo sapagkat ang lahat ng bagay ay handa na. Diba sa piging ng kasalan? Nung nag-imbita ang Panginoon nung una, maraming dahilan, maraming ay sabi ng Panginoon, sige, punta ka na lang doon sa mga lansangan. Pinapunta doon yung kanyang mga alipin sa lansangan.
Kasi bakit? Handa na eh. So, ang kailangan na lang yung guest. Pero yung guest hindi prepared. Nakatuon pa naman yung parable na yun sa bayan ng Diyos. Tapos tayo, nag-aakit tayo bayan ng Diyos. So, delikado yung ating kalagayan. Hindi tayo dapat mag-isi-isi na porket nandito tayo, ang Seventh-day Adventist, ay okay lang. Baka tumawag ang Panginoon ng tagalabas, gaya ng kung paano ang Panginoon ay nagbigay ng babala sa bayan ng Diyos, sa Hudyo, noong first advent ni Christ. Ang message is galing sa labas. At galing doon sa mga pastol na walang alam kundi magpastol ng tupa. Di ba, ang mga pastol noong araw ay pinakahamak na trabaho. Pero bakit sa kanila binigay ng Diyos? Tapos yung mga taga-simbahan na inakala natin magagaling, palaging nag-aaral, parating nag-aaral ng scriptures, ay walang kaalam-alam. Hindi pa nagtanong si Herodes sa kanila, hindi pa nila sasaliksikin. At hindi nila alam yung palatandaan. At kanino pa binigay ng Panginoon yung message? Doon sa mga bago. Kasi bakit? Nag-aaral sila ng science ng pagdating ni Kristo. Mahirap dito, baka mamaya, akala natin okay tayo, no? Pero meron na palang ibang mas ginagampanan yung gawain kaysa sa atin. Kaya nais ng Panginoon na atin po itong alamin. At alam niyo, sa totoo lang po, kumbaga parang nakailang camp-meeting na rin, pero ngayon ko lang ulit narinig na muli ay i-discuss sa camp-meeting ang Rangers message. Kasi ang sabi, marami pa sa atin na mga kasama ay hindi lubos na naiintindihan ang mensahe nito. Kaya nung marinig ko yun, kinwestiyon ko yung sarili ko. Ako kaya, lubos ko kaya naiintindihan ang mensahe na ito. Tapos sumunod ng mga ilang araw, dito na kami, naulit na naman ulit na kailangan i-discuss. Tapos nung patuloy kong iniisip sa sarili ko na napakasarap muling pakinggan kung paano i-deliver yung mensahe na ito. And then sumunod na mga araw, nagsabi sa akin si tatay na i-discuss namin ito tuwing Sabado. Para ma-refresh ang bawat isa po sa atin kung bakit ibinigay ng Panginoon ito sa atin. So, kaya nga sabi dyan, heavenly angels are still working in cooperation with human agencies. Huwag po tayo mangamba sapagkat ang kalangitang mga anghel ay makikitulong sa atin pong paggawa. Kung gusto lamang ng Panginoon ay humayo po tayo. Pero gaya nga ng binanggit ni tatay kanina, kagabi, nag-uusap kami ni Brother Joe. Bigla akong naisip na, ano kaya? Bigyan kaya natin ng introduction yung mensahe at bakit ito dapat natin pag-aralan, gano'n ito kahalaga sa bawat isa po sa atin. And nag-aalab yung aking damdamin na humingi ng pagkakataon ng panahon para nga ma-discuss ito. Then, napagbigyan nga tayo ng Panginoon po. Pero, kanina, nung pagsabi ni tatay, kung gaano kahalaga yung mensahe na ito, habang nakaupo ko dyan, bigla akong kinabahan. At yung kaba na yun, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Kasi, sa totoo lang, ang mensahe na ito po ay hindi ito biro-biro. Life and death ang nakataya dito. So, kung magkakamali tayo, paano natin ihimay-himayin o ipabahagi ang mensahe na ito at paano natin iintindihin ang mensahe na ito,
maaaring ikapahamak natin imbis na ikaligtas natin. Kaya gusto ng Panginoon na lahat po tayo ay lubusan natin itong maintindihan. Sabi niya po dyan, the first and second messages were given in 1843 and 1844. And yung sa blue po, nasabi dyan, and we are now under the proclamation of the third. So kaya nga po na sinabi ni tatay kanina, but all three of the messages are still to be proclaimed. Hindi pwede na, porque naiproklama na po yung mensahe ng first and second angel's message noong 1843 and 1844, hindi na po natin babalikan yun. At magdudwell na lamang tayo sa third angel's message, sapagkat sabi nga dyan ay nasa ilalim na po tayo ng third angel's message. So, there cannot be the third without the first and the second. So, hindi natin pwedeng laktawan yung mensahe ng una at ng ikalawang anghel. So, kailangan po natin niyang maintindihan. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, lahat ito ay kailangan i-proclaim o ihayag. Sabi niya dyan, it is just as essential now as ever before. Ito ay mahalaga, mas mahalaga ngayon kaysa noon. So kung gaano kahalaga noon ang mensahe na ito, ay mas mahalaga pala itong mensahe na ito ngayon. That they shall be repeated to those who are seeking for the truth. Kaya kinakailangan po itong ulitin doon sa mga tao na kung saan naghahanap ng katotohanan. Marahil, nakikita ng Panginoon na tayo ay nandito at naghahanap ng katotohanan, kung kaya gusto ng Panginoon na ulitin ito sa bawat isa po sa atin. At meron po tayong malaking obligasyon, mga kapatid, kung bakit gusto ng Panginoon na ating muling repasuhin ang mensahe niya. So sabi po dyan, the proclamation of the first, second, and third angel's message has been located by the word of inspiration. Ito nga po yung isang binanggit ni tatay kanina, not a peg or a pin is to be removed. No human authority has any more right to change the location of this message. So, dito po, hindi natin pwedeng pakialaman o panghimasukan kung paano po inilagay ng Panginoon yung pagkakasunod-sunod ng mensahe na ito. At kung paano natin ito i-discuss, kinakailangan po na, sabi nga ng Panginoon, not a peg or a pin is to be removed. Hindi natin pwedeng, ay masakit masyado. Anuhin natin. Naalala ko nga ngayon lang, na merong quotation, hindi ko na matanda kung saan, quotation na kung saan sinabi ng Panginoon na marami ang unang tumanggap ng mensahe ng three angels, and then nung nakatungtong na sila doon sa matibay na pundasyon, bumaba sila upang suriin. Ang kanilang sinabi na kailangan nating ayusin kasi may mali. Kaya ano sabi ng Panginoon? Not a peg or a pin is to be removed. Ganon siya kahalaga. Gaya ng sinabi ng Panginoon sa 10 utos, di ba? Sa 5, sa Matthew 5:17 to 20. Isang tuldok o kudlit sa anumang paraan sa kutusan na hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ganon din po ito. So, hindi natin pwedeng bago-baguhin ang mensahe na ito. At walang otoridad na binigay sa tao para ilipat yung lokasyon na kung saan nakalagay ito ang mensahe o kung kanino ito nakapatungkol. By pen and voice, we are to sound the proclamation, showing their order and the application of the prophecies that bring us to the third angel's message. Sa pamamagitan po ng panulat at ng tinig, kinakailangan nating ipahayag ang mensahe na ito at ipakita natin yung kanyang pagkakasunod-sunod at yung aplikasyon nito, yung
application ito sa propesya sa ating pong panahon. So, gusto ng Panginoon na matutuhan natin kung paano natin ilalapat ang mensahe na ito sa ating pong panahon. Bakit? Paano natin ibabahagi sa mga tao na kung saan maintindihan nila na ang mensahe na ito ay para sa ating pong panahon. Ang tanong is, tayo na mga nag-aangkin na mayroong pangkasalukuyang katotohanan at naniniwala sa mensahe ng tatlong anghel, ay kaya natin gawin itong sinabi ng Panginoon. Alala ko yung isang topic ni Kuya Abel doon sa midweek. Sa Mountain Province kami. Na ang Seventh-day Adventist ay kinakailangang alam nila kung paano i-discuss itong mensahe ng tatlong anghel. Ang tanong, kaya ko kaya? Kaya natin? Paano ihahayag itong mensahe ng tatlong anghel sa buong sanlibutan? So, hindi lang ito sa pananalita, hindi lang ito sa paglalathala, kundi kasama din po dito kung paano natin ipinamubuhay yung mensahe na dala natin. Kaya nga sabi dyan, there cannot be a third without the first and second. The messages we are to give to the world in publications, in discourses, showing in the line of prophetic history the things that have been and the things that will be. Kaya pala, ibinigay ng Panginoon ito sa atin dahil gusto ng Panginoon na atin pong ipahayag sa buong sanlibutan yung mga bagay na kung saan nangyari at mangyayari pa. Gaano tayo kapalad, mga kapatid? Na yung mangyayari sa hinaharap ay binigay na sa atin ng Panginoon at ipinaunawa na ng Panginoon sa atin. Ngayon, makinig kayo sa social media, manood kayo sa social media. Yung balik-taktakan ng mga tao na kung saan dulong sa politika. Nakakala nila, kapag itong tao na ito, ang nailoklok nila, gaganda pa ang Pilipinas. Magiging maayos, uunlad. Ang tanong, hindi po ba tayo nakakaramdam ng awa doon sa mga taong yaon na hindi nila alam kung ano po yung mangyayari sa hinaharap? Na hindi nila naiintindihan na nadadaya tayo ng kaaway. So kaya gusto ng Panginoon na ito po ay ihayag natin sa buong sanlibutan. When Christ entered the most holy place of heavenly sanctuary to perform the closing work of atonement, He committed to His servant the last message of mercy to be given to the world. So, nung pumasok si Jesucristo sa kabanal-banal ng dako, sa sanktuaryo, sa langit, ay iniwan niya sa kanyang mga lingkod ang huling mensahe ng awa na kinakailangang ipahayag sa buong sanlibutan. Such is the warning of the third angel of Revelation 14. Immediately following its proclamation, the Son of Man is seen by the prophet coming in glory to reap the harvest of the earth. So, dito po, sa quotation na yan, mapapansin natin na ang kasunod talaga ng mensahe na ito is second coming. At sa pagdating ni Kristo, sa kanyang ikalawang pagparito, aalihin niya lang yung kanyang trigo o yung mabuting binhi na kanyang, yung bunga ng mabuting binhi na kanyang itinanim. So, harvest na po ang kasunod after ng
preaching ng third angel's message. So, kinakailangan na atin pong ipaunawa sa mga tao na dapat nating marinig o dapat nating pakinggan ang mensahe na ito sapagkat ang kasunod nito ay pagdating na ni Kristo. This message is given to men today. Hindi po susunod pang taon. Ano sabi ng Panginoon? Buhay pa po si Prophet N.G. White, sinabi niya na ang mensahe na ito ay kailangang ibigay sa mga tao ngayon. And at this time, there is coupled with it the announcement of Christ's second coming as at hand. So, kinakailangan po na atin pong maipahayag na kasama yung ikalawang pagparito ni Kristo sa pagbibigay po natin ng mensahe nito. So, ang kasunod talaga ng mensahe na yan is second coming na po. The signs which He Himself gave to His coming have been fulfilled. And by the teaching of God's Word, we may know that the Lord is at the door. Kaya nga gusto ng Panginoon na pag-aralan natin ang mensahe na ito. Kasi sa mensahe na ito, makikita natin na ang Panginoon natin ay nasa mga pintuan naman. Naghihintay. Sa totoo lang po, hindi tayo yung naghihintay sa ating Panginoon. Tayo po yung hinihintay ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, in this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world, a witness unto all nations, and then shall the end come. Ngayon, sabi nga bakit hindi bumabangon ang tawag dito? Persecution. Bakit hindi po bumabangon yung persecution? Kasi yung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Daniel sa Daniel 11:44, hindi ako nagkakamali. 40. Kung may Bible kayo, pwede nyo tingnan. Nasabi doon yung tidings ay siyang babagabag doon sa hayop para lalabas siya ng may matinding galit at kanyang lilipulin ang bayan ng Diyos. So, bakit wala pa yung persecution? Kasi ang bayan ng Diyos ay ano ba? Gising ka naman. Hindi pa natin na ipoproklama ang mensahe na ito. Ano po? So, paano natin ito ipoproklama kung tayo mismo hindi natin naiintindihan? Hindi natin nararamdaman kung gaano po ito kahalaga sa bawat isa po sa atin. Ano po sabi niya sa Revelation 14 verse 14 and 15? And I look and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and his hand a sharp sickle. After na makita ni John yung tatlong anghel, pagdating po sa verse 14 and 15, nakita niya po itong pangitain na to. Na ang anak ng tao ay nakaupo sa isang ulap na mayroong corona sa kanyang ulo at meron siyang hawak na sickle. Ano pa yung sickle? Garap. Yung panggapas. Bakit may ganito po siyang hawak? Sabi sa 15, and another angel come out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in the sickle, and reap. Bakit po? For the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Ano sabi? Ihagis mo yung pangkapas at lumapas ka sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Ngayon, gaano karaming mga tao ang uhaw na makapakinig ng ang kasalukuyang katotohanan? Pero kumusta po tayo? Ngayon, ano pong ibig sabihin yan? Ng talatang yan. Kung hayaan po natin sa Matthew 13 verse 38 and 39,
Sabi dyan. Ano yung field? Itong sanlibutan. Sa verse 39, ano po yung harvest? The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. So, mapapansin natin na yung kasunod nung kasunod na dalawang talata doon sa Revelation 14. Diba, ang Revelation 14, ang three angels message is 6 to 12. Pagdating po sa 14 and 15 ay harvest time. So, dito po sa Matthew 13, verse 38 and 39, pinapaunawa sa atin ng Panginoon na ang aanihan ay itong buong sanlibutan. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga ani ay yung mga anghel. Kaya, nakaling po yung Matthew 24:14 sa mensahe na ito. Kasi kapag katapos na ipangaral ang mensahe ng Gospel of the Kingdom sa buong sanlibutan para maging saksi, ay darating na ang wakas. At sa pagdating ng wakas, darating na po si Jesucristo para kunin yung sa Kanya. At sino po yung gagamitin niya para umani? Yung mga anghel. So ngayon, tingnan natin, ano ba ang rume-represent sa mga anghel na ito? Ito po ba ay literal o symbolical? So, sino yung anghel na tinutukoy ng Panginoon? Ang sabi diyan, the angels are evidently symbolic, for the work assigned them is that of preaching the everlasting gospel to the people. So, ano po yung anghel? Literal po ba siya o symbolic? So, symbolic, ang nakalagay po dyan, symbolic, and then, bakit symbolic siya? Kasi meron siyang gawain na kung saan may dala siyang mensahe na kinakailangang ipangaral sa mga tao. Kaya sabi sa pagkapatuloy ko, but the preaching of the gospel has not been entrusted to literal angels. Kanina po ito ipinagkatiwala ng Panginoon, it has been committed unto men. So, hindi pala siya literal na maanghel talaga na makita natin dyan lumilipad, sumisigaw ng malakas ang tinig, sinisigaw yung first, second, and third angels. Mga tao ho pala ito na kung saan who are responsible for this sacred trust placed in their hand. Ano pa lang binigay ng Panginoon na ito? Sacred trust pala itong binigay ng Panginoon. Inilagay sa kanilang mga kamay. Now, the question is, sino kaya yung mga tao na ito na binigyan ng Panginoon ng ano nga yung secret sa Tagalog? Hindi ko nakalimutan. Sagrado. Naalala ko tuloy yung yung pagdating sa ganyang bagay dun sa mga magkasintahan at sa mga mag-asawa. Yung sinasabi, parang babasagin. Pag nabasag, nilamat na yun, hindi mo naman ibabalik pa. Ganun siya kahalaga, pag sinabing sacred trust. So yung pagkatiwalaan tayo ng Panginoon, mapasama tayo. Kaya ang tanong, sino kaya yung mga tao na yan na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng sagradong pagkakatiwala? The three angels of Revelation 14 represent the people who, ano sabi? Who accept the light of God's messages and go forth as His agents to sound the warning throughout the length and breadth of the earth. So, sino ho yung mga tao na ito? Ang tanong, hindi kaya kayo ito, hindi kaya po tayo ito. Diba? Hindi naman tayo tumanggi dito sa mensahe na ito. So, tayo pala yung mga tao na binigyan ng Panginoon ng dakilang pagkakatiwala. At tayo pala yung mga rumerepresent doon sa anghel na tinutukoy ng Panginoon sa
Revelation 14, na kung saan magbibigay ng babala sa buong sanlibutan. Is it intended through that we have the last message of mercy to be given to the world? So yan po yung katanungan dyan. Totoo po ba talaga na merong huling pabalita ng awa na kung meron tayong huling pabalita ng awa na kinakailangan ibigay sa buong sanlibutan? It is true that our work will soon close. Totoo po ba na ang ating gawain ay malapit na magtapos? O nalalapit na yung kanyang pagtatapos? Ano pong sabi dyan? Thus saith the word of God, the end of all things is at hand. Ang katapusan ng lahat ng mga bagay ay nasa mga, kung abot kamay na natin. Napakalapit na po. Kaya sabi ko, then the warning should be sent to all parts of the earth. Kaya kinakailangan po na yung babala na ito ay may ibahagi sa buong bahagi ng sanlibutan. So tayo dito ay hindi naman tayo talagang magkakasama. Isa tayo sa pananampalataya sa Espiritu. Pero magkakaiba tayo ng lugar. So kaya kung saan tayong lugar nilagay ng Panginoon, ay nandoon yung gawain natin para ibahagi sa mga tao yung ating pong yung mensahe na kung saan binigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So gaya na nabasa natin kanina, all classes of people kailangan natin abutin at bigyan ng babala. So tayo po ay merong pangkasalukuyang katotohanan na kung saan ay kinakailangan natin pahayag sa buong sanlibutan. Konti na lang po, malapit. The city and its suburbs must hear the last message of mercy to be given to our world. So dito po pinapakita sa atin na ang syudad, so hindi pwede na dahil may mensahe tayo ng country living, pupunta naman tayo sa bundok, tapos papabayaan natin yung syudad na wala nagpapabala. Gusto ng Panginoon na ang bawat syudad ay makapakinig ng mensahe ng huling mensahe ng awa. Kaya sabi niya po dyan, tent meetings must be held in many places. The workers must put to the very best use the abilities God has given them. The gift of grace will increase by wide use. So gusto ng Panginoon na lahat ng meron tayong gamitin natin sa pagbibigay babala sa ating pong kapwa. And sabi diyan, but there must be no self-exaltation, no precise lines are to be laid down. So, subalit mag-ingat po tayo na huwag tayo magkaroon ng pagmamalaki sa ating pong sarili. Kasi ito po yung isa sa magiging daan ng kaaway para po hindi natin ma-accomplish yung gawain na meron po tayo. So, gusto ng Panginoon na gamitin natin lahat ng abilidad na meron po tayo para ipangaral po ang mensahe nito. Hindi man tayo magkakapare-pareho ng talento, pero kung gagamitin natin yung talento na meron po tayo na binigay ng Panginoon sa atin, sabi niya dyan, the gifts of grace will increase by wide use. Let the Holy Spirit direct the workers. They are to keep looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. The work for this great city will be signalized by the revelation of the Holy Spirit. If all will walk humbly with God. Huwag po natin kalilimutan na kailangan natin lumakad ng may kapakumbabaan sa harap ng ating Panginoon para po magkaroon ng mabuting bunga o epekto yung ating pong
paggawa at yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Na kailangan na pangunahan tayo ng banal na Espiritu para sa paggawa at lahat po tayo ay manatiling nakatingin kay Jesus na kung saan siya yung author at tatapos ng ating pananampalataya. So, siya ang simula at wakas na po. Kailangan nating babalaan ang buong sanlibutan, lalo na po ang mga syudad, sapagkat bakit pa in-emphasize ng Panginoon ang syudad? Kasi ang syudad, yan po yung madalas na tinatamaan ng salot ng Panginoon. Kasi tumataas dun yung tumataas? Sin ng tao, kasalanan ng tao. Diba, makikita naman natin sa mga dibdib na lugar, medyo magagalang pa ang tao, mababait pa, pero pagdating sa syudad, maiwan mo lang yung bahay mo na hindi nakalak ng maayos. Nakatitigan lang sa kalye. So, let us send forth men and women to labor in faith and consecration for the giving of this last message of mercy to the world. Ano sabi po ng Panginoon? Dapat natin isend ang mga lalaki at mga babae na gumawa sa pamamagitan ng pananampalataya na may lubusang pagtatalaga na ibigay yung mensahe na yung huling mensahe ng awa sa sanlibutan. When it is possible, let the ministers and his wife go forth together. So kung pwede na ang ministro at ang kanyang asawa ay gumawang magkasama. Humayo na magkasama. So, kung pwede, sabi ng Panginoon, kasama ng ministro yung kanyang asawang babae. Bakit? Sabi diyan, the wife can often labor by the side of her husband, accomplishing a noble work. She can visit the homes of the people and help the women in these families in a way that her husband cannot. Malapit na tayo. Last na lang yan. So, ito po yung gusto ng Panginoon na maunawaan natin bilang mga mananampalataya na lahat po tayo ay may obligasyong gawin ang gawain ng Panginoon para sa huling araw. The Lord calls for volunteers. I think this is the last slide. So the Lord calls for volunteers who will take their stand firmly on His side and will pledge themselves to unite with Jesus of Nazareth in doing the work that needs to be done now. Just now. So, ito pong gawain na ito ay kinakailangan pong gawin ngayon. Ano pong sabi ng Panginoon? Hindi ito bukas, kundi ngayon. The talents of God's people are to be employed in giving the last message of mercy to the world. The Lord calls upon those neglected in our schools and sanitarium and publishing houses to teach the youth to do evangelistic work. So, gusto ng Panginoon na lahat tayo, especially sa mga kabataan, ay humayo upang ibahagi ang mensahe na ito sa buong sanlibutan. Sa gayon ay magampanan natin yung ating pong tungkulin bilang pananampalataya. Yung talento na ganoon tayo, na binigay ng Panginoon sa atin, ay gamitin natin para may babahagi po natin ang mensahe ng ang huling mensahe ng awa sa buong sanlibutan. So, nananawagan ng Panginoon sa atin na gamitin natin ang ating pong mga pasilidad para po maturuan yung mga kabataan kung paano gumawa ng evangelistic work para po sa kaligtas ng ating pong kapwa at ganoon din po ng bawat isa po sa atin. At nananawagan ng Panginoon ng mga volunteers. So, hindi po nanimilit ng Panginoon, kundi gusto ng Panginoon ay kusang loob natin dinggin yung kanyang tinig
kusang loob tayong gagawa sa kanya pong gawain. So, yan po yung ating pag-aaral ngayong hapon at nawa ay napagpala tayo ng Panginoon. At kung meron po kayong gustong idagdag, maaari po. So, ganyan lamang ang ating pong, at nawa nakita natin kung gaano kahalaga, kung bakit ibinigay ng Panginoon sa atin ang mensahe na ito. Ano po? At tayo pala yung mga lumirepresent doon sa anghel na kung saan ay binigyan ng Panginoon ng last message of mercy na kailangan natin ibahagi sa buong sanlibutan. At nawa, gampanan natin yung ating gawain, yung tungkulin na binigay sa atin ng Panginoon. Sa susunod na mga Sabado, atin pong ihimay-himayin yung mensahe ng tatlong anghel. So, tulungan nawa tayo ng Panginoon, ano po, na atin pong maunawaan at maintindihan. Tulungan tayo ng Panginoon na ito po ay atin pong makayang ibahagi sa mga tao na gaya na sinabi ng Panginoon, handa na tanggapin yung katotohanan.